What's up sa inyo mga katikim? Bumili tayo ng iba't ibang flavor ng C2. Meron tayong 4 na variant ng C2 dahil medyo meron akong napanood sa TikTok na nagtitrending dahil sabi dun sa isang kanta, ayaw ko yung lasa na C2 na kulay green. Ayaw daw nila nung lasa ng C2 na green. Ayos na naman yung lasa na kulay dilaw. And medyo na-curious ako mga tropa kung ano ba talaga yung lasa netong C2 na green. Usually kulay dilaw yung tinitikman natin na flavor or yung kulay red. Kapag bumabiyahe ako or nagpupunta ako sa malalayong lugar, kapag medyo inaantok-antok ako, ito yung ginagawa kong alternative sa Cobra dahil hindi na ako masyadong nagiinom ng Cobra. C2 na apple, medyo talagang nawawala yung pagkaantok ko kapag nagtitake ako netong C2 na kulay red. At meron nga pala tayo dito na pulutan from Bohol pa to mga tropa ko. Meron tayong kalamay. Lagi ko sinasabi sa inyo mga tropa, dito sa channel natin, hindi lang mga alcoholic beverage yung mga titikman natin. Kahit anong mga trip natin tikman, dito natin siya i-upload sa YouTube channel natin na to. And without further ado, buksan muna natin etong ating kalamay. Talagang natatakam na ako dito sa kalamay na to mga tropa kasi sa Bohol talaga yung merong pinaka masasarap na kalamay. Dahil yung Bohol mga tropa, ayan yung capital ng Pilipinas when it comes sa mga masasarap na kalamay. So buksan lang natin to. Tikman muna natin ng konti. Tastes good. And unahin na natin buksan etong C2 na kulay dilaw. Hira akong uminom na etong C2 na kulay dilaw and medyo hindi ko na naaalala yung lasa niya. Talagang kulay red lang yung madalas ko nabilihin dito sa C2 at madalas naman na available talagang kulay red lang. Sabi nga dun sa kanta nung napanood ko sa TikTok, okay lang naman daw yung lasa netong C2 na kulay dilaw. Ayos na naman yung lasa na kulay dilaw. Pero tikman pa rin natin. Halos same lang naman sila ng mga kulay. And alam nyo naman na siguro yung lasa ng mga tsaa-tsaa or yung mga lasa ng mga ganito, mga iced tea. Okay lang yung lasa niya para sa akin. Refreshing siyang inumin. Talagang alam mo yung pagka-uhaw na uhaw ka. To tell you honestly, medyo maniniwala ako doon sa kanta na medyo saktuhan lang yung lasa nito. Medyo mahina yung pagka-lemon niya. To tell you honestly sa lasa na na-take ko. Pero ang good thing ay hindi na overpower yung, alam nyo naman, yung pagka-green tea niya. Nandun talaga yung pinaka-body niya. And eto, tikman na natin yung kulay red. Kagaya nga ng sinabi ko, yung lemon na flavor na kulay dilaw, as in flavor lemon pala siya, pero mahina yung lasa niya na as pagka-lemon. Parang konting-konti lang talaga yung nalalasahan ko na pagka-citrusy. Hindi siya ganun kalakas yung pagka-citrusy niya. And eto naman yung apple. Titikman natin. Usually, ito yung mga regular na available sa mga tindahan dyan, somewhere out there. C2 na red. Halos pare-parehas lang naman sila ng kulay. Kung meron na kayong idea or nakatikim na kayo ng apple juice, mararamdaman nyo dito sa C2 na red. Pero napakahina lang. Siguro sabihin natin na yung ratings nung pagka-apple niya marirate natin sa 1.5 over 5. Ikukumpara mo talaga siya sa mismong pinaka-apple juice na available dyan sa market. Yung talagang medyo raw na apple juice, talagang medyo may pagka-asim-asim yun Pero good thing meron pa rin siya naman kahit papano na kick nung pagka-apple na flavor neto. As in sa akin, kung i-rate natin to sa all in all and 1 to 5, siguro ma-rate natin to ng 3 over 5 para sa akin. And eto na kulay dilaw, 2.5 over 5. Saktuhan lang talaga. Tikman na natin etong bagong flavor neto ni C2. Hindi ko alam kung para sa inyo bago to, pero para sa mata ko bago lang to. First time ko lang siyang nakita sa market. Raspberry flavor. And kung titignan niyo sa packaging netong C2 na tatlo, eto ay green tea base. And etong raspberry, red tea naman yung pinaka-base niya. So, tikman na natin. Halos pare-parehas naman ng presyo netong mga C2 na to. Parang medyo mas mahal lang ng konti ata tong C2 na raspberry. Hindi ko lang maalala yung pinaka-presyo niya. Pero ganyan yung itsura niya. As red tea, ganyan. Kulay red talaga siya. And syempre, raspberry flavor. Tikman natin. Nagustuhan ko sa kanya yung amoy niya. Yung mga amoy netong mga una natin na na-intake medyo normal na kasi sa akin parang wala na siyang boom. Ito yung amoy neto, medyo may pagka-amoy siyang pagka-tipong candy or parang pagka-bubble gum.
Matamis din, pero okay lang. Sobrang layo ng lasa na itong C2 na raspberry sa mga to dahil red tea base siya, and as raspberry, nalalasa ko lang parang, alam nyo yun, na parang candy. Pero okay din, ang sarap din yung inumin. Para sa akin, dahil siguro nagsasawa na yung mga tao dito sa flavorings na etong tatlong to, gumawa siguro yung C2 na panibago na ang layo ng lasa sa mga tipong typical na C2. And i-rate natin to para sa akin, nasa around 3/5 lang din siya sa akin. Medyo nagustuhan ko yung lasa din niya. Sarap din niyang inumin. Dito na tayo mga tropa sa pinaka-controversial na napakinggan ko talaga sa TikTok. Kung ano ba talaga yung lasa netong C2 na green. Buksan na natin. Eto na yung kulay green. Medyo na-notice ko dito sa kulay green, parang mas matapang yung pagka... Alam niyo yun, yung pagka-brown niya na kulay, or sa mga mata ko lang yun, pero parang napansin ko na medyo mas darkish yung kulay niya eh. Pero anyway, tikman na natin. Oo nga mga tropa, naiintindihan ko na kung bakit dun sa lyrics ng kanta nung napanood ko sa TikTok, sabi nga ayaw daw niya ng C2 na kulay green. Ibang-iba nga yung lasa niya. Kung ikukumpara mo tong kulay green dito sa tatlo, parang typical lang siya na matabang na, alam nyo, na green tea or na tsaa na matabang. And gusto kong sabihin sa inyo na yung lasa na natitikpan ko or nalalasahan ko nga dito sa C2 na green, para siyang matabang na gulaman. Ayun yung pinakamadaling na-experience ko na pwede kong sabihin sa inyo. Para siyang matabang na gulaman na merong lasang damo. Kung nagtitake kayo ng barley or alam nyo yung barley na inumin, medyo nalalapit dito yung lasa nun. Yung barley na inumin, yung damo-damo talaga na, as in damo yung barley na yun kung hindi ako nagkakamali. Tapos ginagawa rin na tsaa, halos ganun yung profile niya. Pero konti lang yung pagka-flavor niya ng pagkadamo. Siguro para kahit papano magustuhan pa rin ng mga consumer. Pero nandun yung profile talaga niya na parang damo talaga. Siguro mga 2/5 yung pagkadamo niya kung ikukumpara mo sa drinks na barley. Pero as in, para lang talaga siyang matabang na gulaman. Hindi siya sing tamis netong tatlo. Yung pagkatamis neto siguro mga 0.5 lang. 0.5/5. Pero syempre alam naman natin na talagang matatamis etong mga ganitong klase na mga tea. Talagang matatamis tong mga ganito, mga iced tea na mga ganito. And naiintindihan ko na yung kanta kung bakit ayaw nila ng C2 na kulay green. Lasa siyang damo na, alam nyo na mahinang pagkadamo, mahinang lasa ng pagkadamo as barley, mga ganon. Tapos lasa siyang matabang na gulaman. And alam nyo naman yung gulaman, yung texture nun, nandun nalalasa ko yung texture ng gulaman na matabang, yung parang nakatasan na, ganon mga tropa, no? Weird lang lasa neto mga tropa, netong C2 na kulay green, pero para sa akin, as nakatikim na ako ng barley, medyo hindi na ako kahit papano na, alam nyo na boom, and nagulat lang din ako dito, na ganon pala yung lasa netong C2 na green. Hindi ko na inisa-isa mga tropa, yung mga ingredients netong lahat na to, pero ipakita ko lang or sabihin natin, yung mga flavor nila. Etong kulay green, classic green tea. And etong lemon naman na kulay dilaw mga tropa. At eto naman yung kulay red natin na apple flavor. At eto naman yung bagong mga tropa, raspberry. So ayun, ma-rate natin to para sa akin. And siguro mga 1.5 nga, mga gano'n, 1.5/5. Dito na natin tapusin yung vlogs natin mga tropa ko. Like, share, and subscribe. Goodbye. Sabay-sabay tara, tikman natin sa bawat shot hanggat sa kaya natin. Mga bote at baso, puno ng alak, walang susuko, basta't lahat malakas. Tikman natin lahat yan, hanggang sa magdilim na di pa rin bitawan. Sige ituloy lang, huwag ang panghinaan sa bawat